Sa tinagal-tagal ng mga magnet namin dito, buti naman at may nagpagawa na. So, samahan nyo ako gumawa ng ref magnet. Tara. So, edit muna tayo sa Canva. Tapos, kapag na-layout na natin, i-print na natin. And isa lang natin sa laminator. And then, cut na natin in half yung ating mga magnetic sheet. So, dito tinatansya ko lang kasi may allowance naman yan. Oops. So, mapapansin nyo, hirap na hirap ako kasi nagkapatong-patong pala sila. Pero okay lang yan. Maayos ko din yan. Ngayon, iniisa-isa ko na silang i-cut sa ating die cutter. At ayan, meron na tayong mga na-die cut na magnet. So, dito natin isasalpak yun. So, may sticker na din yung magnet na yan. Kaya madali na lang mamaya magdikit ng photo. Medyo palpak yung tricks natin, pero okay lang. Tapos yung mga picture naman. So, yung mali ko dito, tansyahan, no? Hindi ko nalagyan ng print bleed. Tapos, tinry ko siya idikit ng mano-mano, pero ang hirap. Kaya, isipan ko gumamit ng tools para diretso na. And, pantay-pantay lahat ng gawa natin. So, kung mapapansin nyo, ang ganda talaga ng pagkagawa. Ang linis, pulido. So, ayan. Tapos na natin yung 30 pieces na order natin. Bigay ko nga pala dyan is secret. Hindi ko sasabihin. So, ayan. Nakapackage na sa OPP. And, ilagay na natin sa ating box. Bukod pala dyan, umorder din si client ng decals. So, ayan. Lagyan na natin ng crumpled paper. And, i-layout na natin ng maganda para sa photo op yung mga order ni client. Tapos, lagyan na natin ng packaging contents and calling card. Tapos, yan. Okay na yan. Pwede na natin yan isil. Lagyan na natin ng maliit na sticker doon para aesthetic. Ayun lang. Thank you!